Magandang hapon po sa inyong lahat. Saan matatagpuan ang Diyos? Sa unang pagbasa, si Elias, hinahanap ang Diyos. May dumating na malakas na hangin, pero wala doon ang Diyos. May dumating na lindol, pero wala doon ang Diyos. May dumating na nakakidlat, pero wala doon ang Diyos. May banayad na tinig na dumating at naroroon ang Diyos. Anong itinuturo sa atin ng unang pagbasa? Na ang Diyos pwedeng matagpuan sa mga ordinaryo, karaniwan, at mga payak na bagay, tao, pangyayari, o kaganapan. Malimit kasi hinahanap natin ang Diyos doon sa something extraordinary, yung supernatural, yung hindi normal, supernatural. Yun yung lagi nating hanap. Yun yung lagi nating, yun ba yung ating nasa kaisipan? Na ang Diyos ay matagpuan doon sa something extraordinary, supernatural. Hindi natin alam na pwede nating matagpuan ang Diyos sa mga bagay na payak, karaniwan, ordinaryo lamang. Well, hindi ko po kayo magsisisi. Hindi natin masisisi yung ating mga sarili-sarili. Kahit nga po si Pedro sa Ebanghelyo, di ba? Nakita niya ang ating Panginoong Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Of course, ordinaryo lamang sa Diyos yun. Siyempre, Diyos yun. Pwedeng lumakad yon sa ibabaw ng tubig. Pero anong gusto ni Pedro? Anong sabi ni Pedro? Okay, Panginoon, kung kayo po iyan, ay papariyanin niyo ako. Palakarin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Something extraordinary. Isang bagay na hindi pa nangyayari. Alam niyo po, tingnan niyo po ang banal na kasulatan. Walang taong nakalakad sa ibabaw ng tubig. Mapera kay Pedro. Yung iba, doon sa mga lumang tipan, hindi naman sila lumakad sa ibabaw ng tubig. Hinawi ang tubig, di ba? At lumakad sila. Pero si Pedro, ang tanging tao sa banal na kasulatan na lumakad sa ibabaw ng tubig. Katulad din natin si Pedro. We seek God to something extraordinary, supernatural, above normal. Nalilimutan natin na ang Diyos pwede nating matagpuan sa mga bagay na payak, karaniwan, ordinaryo. Kung ang Diyos naririto sa malaking simbahang ito, ang Diyos naroon din sa maliit na tuklong doon sa Mamala, maliit na tuklong sa Together Again, maliit na tuklong doon sa Ibaga, naroroon ang Diyos. Kung habang nagmimisa ang Diyos ay naroroon sa Santo Papa, sa Kardinal, ang Diyos naroroon din habang nagmimisa ang isang karaniwang matandang pari. Nauugod-ugod na doon sa liblib na lugar, liblib na parokya, naroroon ng Diyos. So mga minamahal na mga kapatid, baka nalilimutan natin ang katotohanan iyon na ang Diyos pwede nating matagpuan sa mga bagay na payak at karaniwan. Kaya nga po ang Diyos mismo na nagkatawang tao, hindi po niya pinili ang buhay ng isang mayaman, ng isang makapangyarihan. Ang pinili niya isang buhay ng isang payak na pamilya. Kung tutusin, pwede naman siyang pumili ng kanyang pagkatawang tao. Pwede niyang, nung siya'y nagkatawang tao, siya isang anak ng emperador. Pwede. Pero hindi niya pinili iyon. Ang pinili ng Diyos ay isang payak, karaniwan at ordinaryong pamilya para sabihin sa atin at ipahayag sa atin na ang Diyos pwedeng matagpuan sa mga bagay na payak, karaniwan, at ordinaryo. Kaya anong hamon sa atin?
na ang kabanalan pwede ring matagpuan sa mga bagay na payak, ordinaryo, at karaniwan. Sabi ni San Jose Maria Escrivá de Balaguer, ang founder ng Opus Dei, sabi niya, holiness in the ordinariness of life. Ang kabanalan ay pwedeng matagpuan sa kapayakan ng ating buhay. Oo, mga banal na tao yung habang nagdadasal ay lumulutang dahil sa kanilang kabanalan. Tumataas na. Habang nagdadasal ay tumataas, umaangat. Okay? Pero banal na tao din yung araw-araw nagdarasal. Taimtim na nagdarasal kahit pa siya'y hindi umaangat, pero banal na tao dahil siya'y mabuting ina, mabuting asawa, mabuting kapatid, mabuting anak. Sinisikap na maging mabuti sa lahat ng bagay. Dahil ang kabanalan pwedeng matagpuan sa mga karaniwang bagay, tao at pangyayari sa ating buhay. Pag kayo makakapunta sa Roma, sa Basilica ni San Pedro, mamamangha kayo sa laki ng simbahan. Ang laki ng simbahan. Ang ganda ng architecture. Ang ganda ng mga nakapainting. Ang gaganda. Dating back years ago. Mamamangha kayo at sasabihin ninyo, naririto ang Diyos. Pero yung Diyos na naroroon sa Basilica ni San Pedro, pwedeng matagpuan natin doon sa tuklong sa kanda na may misa rin ngayon. Isang simpleng payak na chapel, walang painting, isang puti lang, may ilang electric fan, payak, karaniwan, pero naroroon din ang Diyos. At yung misang iyon at yung misa sa Basilica ni San Pedro, pwedeng parehong maging daan sa kabanalan natin. Mga minamahal na mga kapatid, isa lang naman talaga ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Ang Diyos laging nandyan. Saan ka man pumunta, nariyan ang Diyos, kapiling natin. May unos, walang unos sa buhay, naroroon ang Diyos. Tagumpay o nabibigo tayo, naroroon ang Diyos. Nalulungkot o nasisiyan tayo, naririyan ang Diyos. Laging kasama natin ang Diyos. Iabot lang natin ang ating mga kamay at siguradong hahawakan niya ang ating mga kamay upang tayo kanyang alalayan.